Hello! Magandang gabi po kapam. Huwag po kayo magugulat kung bakit nandito po kami sa labas. Hinahanap po kasi namin yung magiging school ni ano po, ni John. Dito daw po yun sa ano eh, Damayan Dulo. Damayan Dulo. Damayan. Bisaya. Dead end. Be, pwede magtanong, saan yung ano, awesome Christian Church? Sa Damayan Dulo po. Oo. Dito po dito. Dulo talaga po. Salamat po, ate. Mabait po pala ng mga tao dito. Ayun yung court. Oo. Dulong-dulo nga. Yeah. Mahirap po kasi pagka hindi ko pa alam saan papuntahan. Dahil maaga ang pasok nila. Maaga ang pasok, kaya kailangan po makakita na natin. Sa Biyernes ng umaga, dire-diretso na po kami dyan. Yes, 8 o'clock in the morning until Apa. 10. Boss, excuse us. Pwede magtanong, saan yung Awesome Christian Church, Damayan, sa Damayan? Damayan Dulo. Anong may simbahan po kasi dyan sa baba. Dulong-dulo po talaga. Yan po yung tinutukoy. Makakapasok po yung motor. Hindi, bababa ka lang po. Pwede ka naman po mag-ano. Kaliwa po. Pero ano na po yan, dulo na po yan. Okay po. May church po dyan. Po. Pwede naman po kayo bumalik kung babalik po. Pwede naman kayo. Okay, thank you, boss. Sige boss. Sige po. Ayun. Babait po ng mga tao dito. Dito ng banda na, te? Sa may jeep. Sa may jeep. Yan po ang jeep. Makakapamasok yung jeep. Ito siguro. Ayun. Ayun. Opo. Ano kung saan mismo para... Dito kasi nag-aaral yung ibang mga bata, di ba? Okay. Thank you. Thank you. Ayun. So dito po. Ay! Medyo madilim po rito ngayon mga ka-fams. At babalikan na lang po para ihatid ni Love sa Friday ng alas 8 ng umaga. Ayan. Medyo madilim po at wala po talagang tao. Yan po mga kapams, na at least alam na natin kung saan pupuntahan. Para sa Biyernes po, sa pagpasok ni John ng 8, sundin ko siya ng mga 7. Dire-diretso na kami, alam ko na pasong ko siya hatid. Kasi wala palang service na, Love. Wala po. Ang may service lang pala is yung sa may yung offer ng Japanese. Sa ALS wala pong mga kapams, walang service. At least nakita na po natin kung saan. Masubaybayin ko pa kaya to? Mabaybayin ko pa kaya to pabalik? Sige, tingnan natin ang daan pabalik. Madali lang naman Love kasi Damayan Dulo. So sa umpisa mahirap talaga pero yun nga. Dulo lang naman, dead end talaga. So tingin ko hindi kayo mahihirapan pagka pinuntahan nyo na to sa Friday. Kaya mga kapams, nakita na natin yung school. Madilim na po, pasensya na po kayo. Gabi na kasi. Kasama po sa sakripisyo yan, para kay Jan. Para po, make sure natin na on the first day, hindi naman po siya malate. Sa kakahanap. Sama-sama po tayo sa pagtulong at pag-a-assist po natin kay John. Later po mga ka-fam. Tinatandaan ko po yung lugar kasi pasikot-sikot. Community. Hindi po siya isang diretsong daan, mga ilang ikot-ikot po. Looban talaga yung school. Dito sa phase 9. Bagong Silang, Caloocan. Boundary na po ito ng Bulacan.
Anong gate? Ng community. Saan tayo mga na? Dito tayo? Ay, oo. Ito yung binasok natin kanina. Dito ka talaga? Hindi ko nga alam eh, parang mali. Parang mali ito eh. Niligaw po kami. Pabalik na sana kami. Pabalik. Ayun. May naisip pong idea sila. Sundan yung mga tricycle toda. Dahil sila ay terminal to terminal. Naliligaw. Dami na rin bahay dito. Wow, social naman ang bahay niya. Tingnan mo lang oh. Yung tuktok nila oh. Mga kapa. Sikot mga kapams. Ilang liko-liko. Looban na nga po, dulo pa. Ah. Diyan, harap ka mabuti dyan ha. Diyan, harap ka mabuti ha. Naligaw kami. Naligaw kami kakaharap ng school mo. Pero okay lang. It's a part of life. Pero okay lang yan dyan. Mag-harap ka mabuti at maging masaya kami para sa'yo. Sa Friday, tuloy-tuloy na yung punta mo rito kasama si Kuya Renji mo. Okay? Ay, salamat. Nakalabas din po kami. Ang nangyari po kasi mga kapams, siyempre hindi namin alam ang lugar. Nagtanong-tanong kami. May bawat patanungan, may ituturo, paluuban, paliko na naman. Hanggang sa nakarating kami, nahanap namin. Ang problema nung paglabas na namin, hindi namin mahanap paano lumabas. Siluuban po talaga. Kaya nakalabas na rin po kami, nasa na kami nito ngayon. Malapit na sa phase 1. Ito, kabisado na namin itong lugar na ito eh. Malapit na sa palengke ito mga kapams ng phase 1. Kaya confirm, hindi na tayo naliligaw. Good luck dyan. Para sa'yo ito lahat ng ginagawa natin ha. Mag-aaral kang mabuti. Kailangan po siya natin magsakripisyo mga kapams. Kasi hindi yun nila kinasanayan eh. Para ma-adapt nila, ano po. Kung ano yung nakikita nila, nakikita ni Jen sa atin, eh ma-adapt niya. Yung pagpupursige, pagmamalasakit, para magkaroon po siya ng pundasyon. Ano sa palengke? Sa palengke na po kami mga kapams. Palengke na ito ng phase 1. Sarado na po palengke alos mga kapams. Wala ng tao. Tahimik na. Kami mga ka-fams at maaga pa po tayo sa kinabukasan para sa iba pa po nating pagmimisyon sa ating mga minamahal na kababayan. Hola, magpaalam ka na. Paalam. Bye-bye po, God bless. Mapagpalang gabi po mga ka-fams. Dito po sila dyan. Kung gusto matuto magluto, kaya tinuturuan po natin. Pero, magluluto po tayo ngayon. At si Nanay Gina, nasa labas. Ulan na po, ulan. Nandito rin ako. Ay, may kasama pala tayo rito. Anong ginagawa mo, ma'am? Ay, naglilinis. Naglilinis po ako. Grabe, walang pinipiling Ako po oras. si Friend Sarah.
Basta masipag talaga, walang pinipiling oras kahit gabing-gabi na. Kahit umuulan, umaaraw, kailangan magtrabaho. Bis oras ng gabi nagwawalis. Hello po mga kapangs. Grabe, sipag naman yan. Totoo ba yan? Yes po. Kahit tayo mga kapams. Ay. Mga kapangs, kain po. Kain po. Kumakain. Oo nga, bawa, may nagbas dyan. Dito kita niyo. Ka-fams yan eh, si nanay. Ayan po. Nanay, marami nagtatanong. Bakit daw po kayo lagi nakamask? Kung inyo naman po, with all due respect naman po, kung komportable po kayo sagutin, salamat po. Pagka hindi, okay lang din po. Nagtatanong. Kaya ako nakamas kasi bungi ang ngipin ko. Kaya takpan ko yung bungi ng ngipin ko. Yun ang dahilan. Kaya yung yung pandemic, nakalagay ito. Kaya yan, hindi ko na tinanggal. Nasanay na rin ako. Pero kung magkakaroon kayo ng ngipin, matatanggal na rin ang mask. Ganun po. Ayun nga pa. Oo, kasi ang ngipin pa rin Nanay Gina is social. May windows. Meron ako dito, ganito sinuntok mo ako ng tatay nito, lasing ko kasi. Kaya na ngayon, nahati ito sa taas, hati. Nahati siya. Na ano? Kasi, Oh. lasing may sumugod sa akin. Ang daming ang galit sa akin. Alam mo, maraming galit sa akin. Hindi ko naman alam kung bakit. Pero ngayon alam ko na. Bakit po? Naiinggit lang siya, kaya hindi ko na sila masyado ngayon pinag-iintindi. Kasi alam mo kung sinong nag-ano sa akin, wala lang. Nagtataka ako eh. Matagal ko na rin iniisip yan. Kaya yun na lang ang ano ko. Kumbaga, yun na lang ang ginawa kong dahilan. Kasi maka-Diyos naman ako eh. Ito po pala to na, yung parang panandali ang pagtaka sa problema. Kasi nung pagtanda niya, imbis na naalagaan namin siya, dahil sa mga may nagpahirap sa kanya, kahit amo nga niya, pinahirapan siya. Kaya nagkaganon siya. Gusto ko man siya tulungan. Para kasing ang ano ko, yung buhay dito sa Pilipinas, parang ang bilis eh. Lumang ka, bata ka, nag-aral ka, wala kang trabaho. Ngayon, nag-aral ka matagal, wala kang trabaho. Di tanong-tanong ka sa sarili mo, ba't ganun? Nag-aral ka nga, tapos wala kang trabaho. Parang sabi ko, ba't nagkaganon ba? Tataka ako, ganyan. Ito, kaya anak ko, ito, papalit ko ang buhay ko dyan eh. Kasi kapag pinalit ko ang buhay ko sa anak ko, ang ano ng Diyos sa akin, mahal ko siya, mahal ko rin ang Diyos. Inuna ko siya. Inuna ko rin siya dito sa mundo. Ito, yung anak kong kasama, pinakamagandang ina ko dyan, pangarap. Katulad ko, hindi ako binigyan ng, di ba, magandang trabaho. Siya bigyan, siya na lang. Katulad ko, may edad na ako, hindi ko naman magagawa yan. Siya na lang, kasi deserve niya yan. Bata pa siya. Para maano niya, pati nga mga kapatid ko doon, dami kong problema, puro problema yung mga kapatid ko. Pero nabanggit mo naman na sa haba ng kwento nyo po at ang nagiging gawin nyo, naging asal nyo, wala kami sa posisyon para sabihin pala ang salitang naiintindihan namin kayo dahil wala kami sa karanasan na nangyari sa inyo. Wala kami sa posisyon. Pero sana ay dumating ang panahon na maintindihan po talaga namin kayo. Hindi lang kami, kundi lahat ng tao dun sa pinagdaanan nyo para hindi tayo nahuhusgahan. No po? Pero nabanggit nyo naman po na kayo po ay maka-Diyos. No po? So, kami po bilang bata, mas bata sa inyo, hingi po kami ng permiso na magbigay ng konting suggestion lang naman po. Bilang isang mas nakababata sa inyo at medyo may kaunawaan, total naman po ay nagkakaisang diwa tayo na maka-Diyos din po kayo. Ibig sabihin, nagtitiwala tayo sa anumang magagawa ng Diyos. Tama po? Yan. Na kung ano man ang mangyari sa mundong ito, ay ang tiwala natin ganun kataas. No? Na ang Diyos ay mabuti lamang ang gagawin para sa atin. Tama po? Ayun. So, may relasyon po yan doon sa sitwasyon ni John. Kasi po tayo po ngayon ay nag-goal sa kanyang pag-aaral po. Na po, yun. Kagabi po kasi pumasyal po kami, Nay. Pumasyal kami sa eskwelahan. Alam nyo naman po na tayo ay hindi pa natin alam kung anong update, saan siya mag-aaral. Akala nga po namin sa bahay nila teacher.
o kaya sa bahay po namin gaganapin yung pag-aaral niya. Pero, ang pinaka-final po na desisyon ng school ay ganapin po ito sa isang community chapter po sa Phase 9. Huwag po kayo mag-aalala kung paano po makakapunta doon si John dahil siya po ay ihahatid sundo ni Kuya Reggie niya. Na po. Tapos, ang klase niya po mga ka-fams ay 2 oras lang po. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 lamang. Yes po. At para din po sa pagkaklaro, nanay, ang ALS po ay libreng pagpapaaral sa mga kabataan na nais makapagtapos, subalit wala po itong allowance. Ang meron pong allowance ay ang TESDA. Kasi po ito po ay scholarship na babayaran po ang mga estudyante pagkatapos ng kanilang klase. So, ito po ay pagkaklaro lamang po, paglilinaw nanay. Yung tungkol naman po sa Japanese offer po, tayo po ay naghihintay pa rin po ng feedback hanggang ngayon kung kailan po magsisimula si Kuya Jan. Ayan. Kapag tinawagan na po tayo ng Japanese organization, doon po natin malalaman kung kailan siya magsisimula. Ano po? At wala rin pong allowance yon, pero libre po ang sasakyan at ang kanilang lunch. Okay po, Nay, malina po yan. Salamat po. So, yun, Nanay, kagabi nga po ay hinahanap namin kung saan yung eskwelahan niya at sa kabutihang palad po, alam na po namin yung eksaktong lugar kung saan po siya papasok tuwing Biyernes. Opo. Kasi po sa ALS po ay, yun na po yung pinaka-charity po nila. Mapag-aral po kayo ng libre. Opo. Pero, sa service po at hatid sundo po ay ipoprovide na po namin. Ipoprovide po ng LB Vlogs family ang kanyang service po tuwing siya po ay papasok ng Biyernes. Ayan po. Yes. Tapos po, kung ano man po yung kailangan niyang baunin, for example, pagkain, itutulong din po natin yon. At yung school supplies po, di ba po, nabila na po natin si Kuya John. At may gagamitin na rin po siyang pantalon at t-shirt. At sa kabutihan palad po at sa awa ng Diyos, kapag po may blessing pa po tayong matatanggap, bibilan pa po natin ng karagdagang mga damit si John. Okay, Nay? Huwag pong mag-aalala. Step by step lang po, magtutulungan po tayo. Nanay, at hinihiling po ng karamihan sa kapams, yung suporta niyo po, moral support niyo po kay Kuya John. Na po? At ang daming natutuwa na kasi nakikita nila sa iyo na talaga nakasuporta kay John. Nagpapasalamat po sila sa iyo at ipinapaabot niya nga po sa inyo. Kasi baka hindi niyo nababasa yung comment, kami nababasa po namin. Nagpapasalamat po sila sa inyo at nagbago po ang inyong pag-iisip at ngayon nakasuporta na po kayo sa likod ni John. Yes, Nay? Ayun. Wala akong masabi. Ayun. Salamat, Nanay. Alam naman po namin na masaya kayo kung ano man po ang mararating na maganda ni John. Lalo na pag nakapagtapos yan, di ba po? Yun. Attend tayong lahat sa graduation niya. Napakasaya ng araw na yun. Pero ngayon, magsimula po muna tayo sa basic. Mag-aaral po siyang mabuti at tuwing Biyernes, suportahan po natin mga ka-fams. At ang LV Vlogs family po ay masayang mag-update sa inyong lahat. Sa ngayon kasi nahihirapan talaga ako. Pero ito, ginagawa ko para sa anak ko nga ito. Kasi, ano niya gustong-gusto niya mag-aral Gustong-gusto niya. Eh, ang magulang naman talaga totoo na dapat na magsakripisyo ka sa anak mo. Kaya kahit napagod ka, parang anak mo maging maganda, maayos ang buhay. Yun. Hanggang huli, siyempre, masayang-masaya ka na rin. Masayang-masaya anak mo. At saka isa pa po pala, Nay, sa pagsisimula ng kanyang pag-aaral ay hindi po pwede kasama magulang. So ipinapaalam po namin sa inyo yun kasi ibinilin po yun ng kanilang teacher. Ihahatid lang po siya at aalis din po si Renji pabalik at susunduin po pagkatapos ng oras. Hindi pwede kasama magulang? Hindi po. Ha? Opo, hindi po. Kasi po, ang mga batang nag-aaral po ng ALS, pupunta? mga may edad na po yan. Ito na, ipapaliwanag ko po muna. Yung sa ALS po, Nanay, mga estudyante lang po ang pinapapasok doon. Tapos po, kayo po, wag po kayo Ngayon, 8 to 10? 8 to 10 lang po. Mabilis lang po yun at motor po ang gagamitin kaya walang problema. Diyan lang po yun, palusot lang po ng Diba phase 1. mapauwi, ano na siya doon? Yes po. Bago pa siya matapos, paalis na po ito. Opo. Ha? Yes po. Ay, kung 8 o'clock magsisimula, matatapos lang ng alas 10. Hindi nga, di ba, pag alas 10 na nga, pagkatapos na nga siya, ihahatid na siya sa Yellow Bell. Nanay, pag sundo ba kay John, okay na kayo maiwan muna sa bahay o dito kayo sa bahay magstay? Kayo po ang pumili. Ang tagal kasi, di ba ako pwede dun sa Walang Hindi po. Madali lang po yun. Mabilis lang ang 2 hours.
Tsaka baka sa unang pag-aaral, baka 1 hour lang din. Pero, parang to set expectation, 2 hours na maximum. Para matuto din siya na hindi ka nakikita, tapos maturuan siya, magkaroon siya ng focus. Yun lang naman ang hinihiling ni teacher, kaya bawal daw po ang magulang. Para yung pagiging independent ay matutunan niya pa unti-unti. Para hindi siya iiyak, "Ala, nasan yung mama ko? First day." Malalaman natin. Sa amin po, isinasuggest po namin, tuwing Biyernes, susunduin po kayo ni Renji sa inyo, ihahatid ka dito sa amin, tapos diretso na po siya dun sa school. Tapos pagkatapos ng school, susunduin po siya at sama-sama tayong manananghalian na po dito. Okay po ba yon? Tayo ang magchichikahan. Nanay? Habang wala siya. Hindi ka mainip, magbibidyoke tayo. Yan, magbibidyoke kami na ni Gina. Kung gusto niyo po magla-live tayo. Okay, Nay? Maganda po boses ni Nanay Gina. Mga ka-fams, ang taas. Sampol. Abangan. Kasi sobrang taas po ng boses niya. Ako nga, ayoko nga doon kantahan ng kantahan. Ang ingay. Apo. Dito, kaliwa, kanan. Okay na tayo sa setup, Nay. Bukas na po yung pag-aaral ni John. So, hingi naman po kami ng mensahe mo para kay John, pang suporta. Yan. Encouragement kay John. Yung pagbutihan niya. Kasi may gusto niya. Gusto niya mag-aral ka. Kaya bigyan ko lang siya. Siguro nakakaawa yung anak ko kasi nakaano na rin siya sa ginagawa niya. Ano yan nagko-computer, mahilig mag-computer. Siguro nagsawa na rin siya. Pero ilang taon na yan. Po. Nakakapagod din yan. Meron ka pa mensahe, Nay, kay John? Yun nga, ayusin niya yung pag-aaral niya para hindi na siya. Okay. Para may ginagawa na siya na na mas maayos. Okay. So, Nay, wag pong mag-aalala. Nanay, wag kang mag-aalala, ha? Kasi bukas, pag nag-start na po si John, atid sundo po siya ni Love, ni Renji, at habang nandun po sa school si John, ay dito po muna si Nanay sa bahay para may kausap po siya, may kakwentuhan, o maupo lang siya, o gusto niya matulog uli, okay lang po. Kasama niya po ako habang si Renji po ay nakaalalay din po kay John. Sa awa tulong po ng Panginoong Diyos ay aalalay po tayo sa abot nating makakaya sa gagawin na pag-aaral po ni John. Maraming salamat po sa mga kapams natin, sa lahat po ng sumusubaybay kay John at kay Nanay Gina. Salamat po sa mga magagandang sinasabi niyo po, appreciation niyo po. Maraming salamat po at nababasa po namin ang inyong message. Natutuwa po kami at appreciate yung ginagawa namin. Yun naman po yung mahalaga. Kahit wala po kaming kakayanan na ibigay po ang lahat ng pangailangan niya. Nandito po kami para ibigay yung best namin. Sabot po at sa tulong po ng Panginoong Diyos. Siyempre po, napapagod din po kami. May kanya-kanyang mga ginagawa. Totoo po yun, no? Real talk. Pero, we will do our best po para po makapagpaabot po tayo ng pagmamahal kay Kuya John at Nanay Gina. Ayan po. Kung ano lang po yung kaya namin, no po. Kung ano lang po yung makayanan po namin, ipapaabot po namin. Pagka hindi, magiging tapat po kami kay Nanay Gina na Nanay. Pasensya na po muna, wala pa po tayong kakayanan ibigay ito. At matuto po tayo maghintay at pasasambat may awa ang Panginoong Diyos at may be-bless din po ito sa tamang pagkakataon. Di ba po? John, ang message ko sa iyo, good luck. At pagbutihan mo sa iyong pag-aaral, enjoy mo lang yung oras with your teachers and classmates kung meron man. Pero ang sabi sa atin ni Teacher Malin ay i-tutor ka niya muna ng one-on-one para hindi ka mabigla dun sa susunod na level, which is elementary. Nanay na. At pagkatapos ng elementary, secondary. Yan. So good luck dyan, enjoy mo lang at mag-iingat ka palagi. Nandito lang kami, nakasuporta para sa iyo. Sana pag napanood mo to, ay maging inspirasyon para sa iyo. Okay na, Nay? Ayun, tuloy-tuloy lang po tayo. At spread love araw-araw. Good times araw-araw. Dito lang po yan sa LV Vlogs family. Bye-bye. Buboy. God bless po. Bye-bye, John. Good luck sa pag-aaral mo bukas. Opo, pagpapatay Good ka luck, po. good luck.
Dito lang kami, okay? Okay po. Kaya mo yan. Enjoy mo lang, okay? Makikinig po mabuti. Okay. Ano? Makikinig po mabuti sa tinuturo. At susulitin ko na rin po yung araw na yun. Sa unang pagkakataon na makapag-aral na po ako ng personal. Kahit ito, ano yun po? Pag nakapag-aral na po ako ng sa mga school po, eh sobrang saya ko na rin po kasi hindi ko pa akalain na makakapasok po ako sa ganun. No? Kaya maraming salamat sa suporta. Yun nga po. Magandang rin po yun. Yung sinabi po ni Ate LV na maraming salamat po kasi sa magandang pananalita ninyo po sa amin mag-ina. Sa amin po, sa sitwasyon po namin mag-ina, maraming salamat po sa malawak na pangunawa. Amen po. God bless. Okay. Ingat po kayo.